Andito na naman tayo sa lugar kung saan favorite ni Inday. Favorite niya yung cemetery. Ngayong matanda na si Inday, dalawa na yung favorite place niya. Ang simbahan at ang sementeryo. O diba, kakaiba si Inday. Day! Kung kayo favorite ninyo ang simbahan, ako naman favorite ko dalawa, simbahan at cemetery. Galing yan si Inday. Hindi naman kayo talaga nagtatanong mo. Gusto ko lang dito talaga magdaldal. Ganito talaga kapag wala tayong mga friendship charos. Pero mas okay na din yung solo flight ka or hindi ka naman talaga solo kasi nagbe-video nga dyan yung asawa ko eh. Although iba ang couple at saka iba din yung mga kaibigan mo. Pero mas okay na din na kayong dalawa na lang mag-asawa lagi magkasama. Hindi man kami nagdadaldalan kasi minsan di kami nagkaintindihan sa isa't isa. Pero sapat na yung magkasama kayo kahit saan kayo magpunta. O diba? Ayan si Inday, ang hilig bumisita sa mga puntod na hindi niya kilala. O diba? Hindi naman niya kilala yung mga puntod kung sino yung nandyan. Basta masaya siya kapag napunta siya dyan. Ayan naman yung asawa ko, diba? Masaya kapag lagi kayo magkasama. Walang stress, wala kang iniisip na saan na ba siya, ano na bang ginagawa niya. Baka meron siyang iba, ganito, ganyan. So, mas payapa kapag nagkikita kayo palagi. Para pagdating ng gabi, payapa at tahimik kayong dalawa na magkasama. Charos! Charos. Ayan, Day, bumaba si Inday ng hagdanan. Hindi naman siya nakakatakot kasi kapag bumagsak ka, papunta ka naman sa baba. Hindi ka naman papunta sa taas. Charos! O diba may masabi lang si Inday. Hindi ang pag-uusapan na, ayan siya ba Ayan ang lungkot kaya niya. Tignan mo, ang lungkot niya Hindi ko malaman kung iniiwanan niya siya ng boyfriend. Hindi ko din alam kung lalaki ba yan o babae. Basta ang sad ng niya, ng pagkagawa sa kanya. Ang lungkot niya, Day. Pero ang cute lang kasi parang merong gustong iparating ang statue na yan. Ay siya, sige. Dito na tayo magkukwento na ako about sa homily ni Father kasi dapat ilalagay ko yung voice over ni Father dito sa video ko. Nga lang sabi hindi daw, bawal daw. So ako na lang gagawa ng voice over ng sarili ko. Day! Makinig kayo, lalo na yung may mga inggit sa katawan. Alam mo, minsan, kapag ang taong nainggitin, hindi mo minsan mapigilan yan siya kasi kusa niya yung naramdaman sa sarili niya. Kahit pa anong sabihin mo, huwag kang mainggit kasi ganito, ganyan, bla bla bla. Pero oo, kung yung taong hindi talaga siya mainggitin, hindi niya talaga maramdaman yun. Pero kung ang isang tao ay mainggitin siya, kahit ano pang payo mo ibigay sa kanya, kahit anong advice pa ang iparating mo sa kanya, kahit ingud-ngud mo pa nga yan diba? Mauubos lang yung mukha niyan, hindi pa din yan magbabago or hindi pa rin niya yan tatanggalin yung inggit niya. Kasi yun na siya talaga. Ano na yan, daan pagpalit. Daan pagpalit, diba? Manang giingon bitaw nila nga dawat nalaglimpyo Day. Ibig sabihin, kung ano yung pag-uugali niya, nasa sayo na yan kung paano ka mag-adjust. Ngayon, kung hindi ka makapag-adjust cut off na. At least, hindi ka makapagsalita ng hindi maganda para hindi mo siya, bang tawag doon? Yung hindi ka makaganti sa kanya. Hayaan mo na lang na ang mga taong may mga inggit sa'yo, nasa likod mo na lang sila. Para at least, kahit ano pang sabihin nila, hindi mo na maririnig. Kasi, hindi yun para baliwalain sila, kundi para protektahan mo ang sarili mo. Sa maaari mo ding masabi sa kanila. Kasi, wala na talaga yun ang inggit kasi parang kalawang yan sisira at sisirain ka niyan.
So ngayon, kung hindi ka iiwas, hindi mo naman sila pwedeng buhusan ng hindi mo naman sila pwedeng linisin ng Zonrox. Wala kasing panglinis sa mga taong may inggit eh. Hindi yan kayang linisin. Tapos sabihin pa, makikita mo pa yan, madasalin. Ang dami pa nilang mga sinasabi ng words of wisdom ko, no? Tapos, mismo sa sarili nila, hindi naman nila kayang i-apply o di. Kaya, mahirap talaga kapag ang dami mong, siguro sa dami, konti lang naman. Hindi naman sila ganun kadami. So, kaya mo silang iwasan. Iwas na lang talaga para iwas din gulo. Kasi the more na sinusunggaban mo sila, hindi sila ang mapasama kundi ikaw. Diba no? Parang tanga lang. Sila yung nagpo-provoke. Tapos kapag magsalita ka laban sa kanila, gagamitin din nila yun laban sa'yo. Ano siya? Parang bawal ka na lang talagang gumanti. Hindi naman yung ganti na kung ano ginawa niya, gagawin mo din. Ibig sabihin yung para bang iko-correct mo lang yung mali na sinabi niya laban sa'yo, but still, gagamitin niya yan. Kumbaga parang bawat bitaw mo ng salita, mamasamain. No, parang gusto nila sila na lang mabuhay sa mundo eh. Kaya mas maganda talaga ang pag-iwas. Yun yung the best na gagawin mo para magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Kasi kung ayaw nila ng mapayapang buhay, Day, ikaw gusto. Sino kayang may gustong may gulo, may kung ano-ano yung mararamdaman sa puso mo. Diba? Parang, di ba sila nahirapan? Di matanong ko lang talaga. Diba, nga lang yung magagalit ka sa asawa mo, parang gigigil ka na at saka nakaka-stress na eh. Ano pa kaya yung may galit ka pa sa ibang tao, di ba? Parang tama na yung kayo na lang mag-asawa mag-aaway kasi pagdating ng 1 oras, 2 oras, o kaya minsan 1 araw, puro pagmamahalan naman naramdaman. Ang hirap nung may galit ka sa ibang tao, tapos gusto mo na lang mamatay na kayong lahat. O diba? O yan si Inday, ganyan siya. Parang wala lang. Parang walang utang.